Realize ako ngayon kung bakit iniwan pa rin nila yung video na advising. Pero dinilit nila or tinanggal nila. Kasi minsan napapansin ko yung cellphone ko is parang daming nakalagay. Isa yung sa sign na may pumasok na ibang kwansa yung system sa cellphone. Kaya parang madami na at puno yung memory mo. Lagi ka namang nagdi-delete ng pictures, ng videos, na mapapadelete ka pa ng apps. Ang isang point doon is, wow, iniwan nila yun para advice sa akin. Kasi sabi ko, di ba, nag-welcome ako ng mga teenagers. And masasalamat din ko sa kanila kasi sila ang nagbigay ng observations and to learn and give messages. Kaya may natutunan at may nasabi din para may matutunan. Kasi mas sila actually ang nagbibigay na nun kaysa yung mga adult. Ang lagi mo na lang makikita sa kanila is nakakahiya naman. Katanda-tanda ang ugali is bata, adult, in a kid energy. Kaya siguro kailangang mangyari din yon. And sila din, kasi tama nga yung paniniwala natin is they are our future. Sila ang pag-asa ng bayan. Doon nare-relate din yon. Kasi nga madelete-delete sila tapos tinanggal yung mga yun, hindi sila makapaghintay kung anong gagawin doon. Sila nga hindi nila ma-learn yung lesson nila. Ang galing-galing nilang mag-advise daw. Hindi yung totoong growth. May intentions po yun. Na parang sinabi doon is, ikaw nga ginagawa mo eh. Kaya nga may accountability. Sinabi ko, inamin ko sa harap ng lahat. Na alam ko maraming nanonood. And alam kong maraming nakatutok. Kasi alam ko marami parang hindi naniniwala sa views ko. Maraming nanonood, buong mundo pa. Tangiks, isa ka sa taong bubo na hindi mo alam ang sistema na sinasabi na nga sa'yo kung paano. Kung ito ngang sked na kung kailan maipapalabas, private pa siya, napapalabas nila, common sensely, pwede naman nilang puntahan yung company na to at bayaran, din ipapalabas nila, makukuha nila. That's how money moves in power, I can say, even though walang money na involved. You can blackmail someone, or you can use fear, basta intentions. Kung very magaling ka sa ganun na techniques, magagawa mo siya. Kahit no money involved, basta yung power. Siguro, alam nila yun. Pero sa katulad kong tao, na ang tingin nila is walang maibibigay na effect sa ibang tao, is maaapektuhan yun. Ganun ka-arrogant ang isang tao. So, paulit-ulit lang to. Bago kayo mag-advise ng kapwa nyo, siguraduhin kayo din mismo ina-advise nyo yung sarili nyo at ina-apply nyo pa. Hindi yung intentionally na may gusto lang kayong sirain din. Katulad ng pananaw ng kapwa nyo. Emotional damage. May gustong puntuhin na ganun. At ano pa? Bago kayo mismo din mag-act ng something, make sure you are matured. And even though not perfect, talagang alam mo na ang tama at mali at ang ginagawa mo is tama. Paano kung intention lang din? Na may gustong sirain na all the time yun naman ang napapatunayan. At ako din, sa mga pinagsasabi ko, anong gusto kong improve, isa ito, kung gaano ka-lost ang isang tao. Nakikita na nila yung ibang tao, pero sarili nila hindi nila nakikita. Ang tingin lang nila sa sarili nila is napaka-perfect. Lalo-lalo ka sa status nila. Kung isa kang judge or attorney, sigurado ka perfect ka. Paano kung pinanghahawakan mo lang is yung natutunan mong law, and totoo ba yan or hindi, na nakarelate pa rin sa buhay? Kasi ang mauna talaga muna is spiritual bago physical or materialistic world. Kasi kakilap ng physical is andun na yung materialistic world eh. Or yung totoong, pag sa teaching, yung totoong teaching, yung natutunan mo lang na kung anong nakikita mo, kung paano kung yung natutunan mo is toxic. Tapos yun ang nire-recognize mong tama. So, sa learning and the recognizing growth sa life, yung mga to is maayos lang din.
Yung mga pananaw, kung anong nakikita mo, marirecognize mo ang toxic at hindi, tama at mali, conversation, tamang pakikipag-usap, ganun din, moral value, lahat-lahat, ugali, vocabulary, ganun din. Minsan, hindi rin perfect yung grammar. Kasi, lalong-lalo kung hindi natin masyadong ginagamit yung language. Katulad ng English, kasi ang pananaw din nila sa magaling mag-English is matalino. As we recognize yung language natin as a language din actually yun. Nare-recognize lang ko siya kasi ginagamit as parang one language all over the world to para maka-communicate tayo at maintindihan natin ang isa't isa. As your national language para kayong isang country na magkakaiba din ang language is makakaintindihan kayo na may national language kayo. As ganun din yung learning, di ba? May magre-resonate or magwa-validate. Kasi, yun yung totoong learning. Yun yung totoong growth. Yun yung totoong totoo. Kasi yun lang din yung wrong na totoong wrong. Kaya nagre-resonate at nagwa-validate sa part na yun. So, anong main point natin dito? Before we do an action, to be against. Make sure you are totally 100% even though not perfect, clarified or na-proof nyo na may bad intention ang isang tao. Lalong-lalo pag sa purpose. Kasi ang mababaliktad ay ikaw lang din. Napapansin ko din minsan yan. So, clarification. Kahit sarili kong experience, clarification talaga ang pinaka-importante bago ka gumawa ng isang action which is bad thinking, bad saying words, and the pinaka-worst, doing the bad action already to end someone's life. Or ano pa yun? Yung mga bad actions. Kasi ginagamit lang din naman yun sa ibang sitwasyon naman yun. Yung kasi may gusto kang itago. Kung ginawa nila yun, dalawang lang yun. May gusto silang itago na ayaw nilang malaman. Yung malaman. Kasi kung nalaman is masisira yung image nila. Yun ang isang nakita ko dito sa grabe, ang galing nilang magpaano. Pero sarili nilang baho hindi nila kayang tingnan. Mostly nang ginagawa ko is dapat marunong ka rin tumingin ng sarili mong baho. Kunikwento naman natin, pinapakita pa natin, sinasabi pa natin, ito ang ginawa ko, ganito, ganyan. Confession, actually yun. Kaya, kailangan kong aminin, accountability, with confession. Kung hindi nyo naintindihan yung mga bagay na yun. Kasi may mga taong hindi kayang intindihin yun at gawin kasi din. Kahit naintindihan nila, hindi nila kayang gawin. Kaya naghahanap sila ng paraan para i-deny yun at gumawa ng scapegoat or i-blame. Wala po kayong mabiblame sa ugali nyo hindi maganda, kundi sarili nyo po at yung mga intentions na yan. Walang ninuman. Kahit pamilya, kahit ganito, ganyan, wala kundi kayo. Karanasan nyo? Pwede. Pero may part kayo kung paano nyo hinubog sarili nyo. Kasi may sarili kayong pag-iisip. Paulit-ulit lang po yan. How do you experience things? But how also did you make it? Ano ba yan? Napapahanap tayo ng English, paano mo, sa mga karanasan mo, paano mo din i-a-apply sa sarili mo at sa kapwa mo? Na i-a-apply mo lang din ba yung ginawa nila sa'yo hindi maganda? Or kunin mo na lang yun as learn to grow and put boundaries and limitasyon? Or magiging, uulitin ko, magiging ikaw sila? How you will treat others is how they treat you. Yun yung explanation ng projection. So yung treat na yan is at experience is depende na rin kung good or bad yan. Explanation sa good or bad. If I experience good to others, I will do good to others also. If I experience bad to others, I will do bad to others also. Ang iwasan is yung bad, yun lang po yun. More spoon feed explanation. Na alam ko na yung iba naiinis na.
na para akong bata na pinagsasabihan ng ganito. Ibig sabihin, alam mo yung part na yan. Intindihin po natin yung hindi nakakaintindi at ang hirap mag-intindi na kahit naiintindihan pero ayaw isaksak sa baga niya. May nakita kayong taong marunong manita or yung judgment na tinatawag nila kasi paninita is judgment naman. Correct nyo na lang kaya sila. Paano nyo malalaman na hindi sila marunong mag-accountable? Yung ikaw lang din ba, alam mo ang pagkakamali mo? Yung maraming dada, maraming paikot-ikot na na sasabihin na para magmukhang victim. Victimizing himself kasi ang tawag doon. And may biniblame. Ano pa? May dinidig. Lalo kung ikaw lang din naman sinasabi niya, yung may sinita siya sa'yo, tapos naiinis ka, sisitain mo din siya. Sita din tawag doon eh. Tapos alam mo lang din ba yung tapos ganito, ganyan. Imbis na pinagsasabihan tayo sa ganito, ganyan. Pero siguraduhin mong bago mo gawin din yun is marunong ka rin mag-accountable. Kasi nagdidigan lang kayo ng baho ng isa't isa kung hindi kayo marunong mag-accountable parehas. So, nag-state lang ako kung paano malaman. Isang technique. So, bahala na kayo. Kasi kung naman nakakainis yung sita ka ng sita, hindi yung tinitingnan mo yung mali pero sarili mong is hindi mo nakikita. Kaya ako, normal na sa akin yung mga ganun. Ready na ang aking emosyon kasi makakaano ka lang din ng message doon na parang may gustong sirain. May gustong ibigay. Emotional damage, gustong ibigay. Gustong sirain. Spiritual fighting. Yan. Pananaw sa buhay, ganito, ganyan. Giving doubt, etc. So parang may na-open na something knowing dito sa sinabi kong to. Bahala na kayo. Mag-clarify nun. Dig more is the better. Search and be observant, vigilant from that learning that will come. Alam nyo bang ito ang rason nila? Kahit nag-accountable ka? Kasi sa iba is gusto nila yung todo hindi lang accountable, yung mamatay ka sa mistakes and kasalanan. Yung asin, mawala ka. Pero sila, okay lang na napakalinis nila na wala silang mistakes and pagkakamali. Na kulang na lang ikaw ang gagawa nun na bubuntunan nila. Kasi hindi nila kaya mag-accountable. Lalong-lalo sa atin na nagsasabi na aminin mo na kasi. Kaya magiging ganun ang reaction nila na mag-freak sila. Gaano mo malalaman na lost ang isang tao and napaka-immature. Yung sasabihin ikaw pa yung iyo na madumi and etc. Pero hindi nila makita yung paano sila mag-insulto, mag-judge at mag-mock at mag-persecute ng kapwa nila. Ang ginagawa lang naman nating katotohanan at nagkukorek at nagsumisita ng mali na ginagawa ng tao is magbigay ng message at enlightenment at awakening. Pero parang sa kanila, ang meaning is gusto mong mamatay sila. Ganun lang din yung projection nun. Sila mismong nagpo-project nun, kaya yung feeling mo parang ganun na itong mga to, sila makatingin, maka-insulto, makaganito is parang kulang na lang is gusto nila mawala ka. Projection po yan, kung ganun yung nafe-feel mo. Projection ng kung anong reaction nila sa'yo. Kaya sabi kong parang normal na yan. Nasa kung paano mo i-accept yung ganun na reaction nila, pananaw nila. Kahit yung pagsabi na parang perfect, projection po nila yun. Sagutin mo ng perfect naman talaga ako. Maiinis din mga yun. At least ako marunong ako mag-accountable at alam kong aminin ang mga mistakes ng kasalanan ko. And nililinisan ko ang pangalan ko sa Diyos. Magre-react ang mga yan. Akala mo kung it's perfect. Walang ganun. Sagutan. Kaya tama nga ata yung sinabi nung message na dumating sa akin na kung dati ang war is about kukuha ka ng swords, yung kupong-kupong pa yun is maglalabanan na kayo. Ngayon, tagisan ng na ng salita. Mostly. Tagisan ng projection. Well, blessed ka kung ganun na ikaw ang ginaganon na tao. Na hindi mo naman alam kung bakit ginaganon ka. Pero ako alam ko kasi kung bakit ako ginaganon. Isa to is ito. Hindi naman nila alam yung totoong ugali ko. Hindi nila alam kung totoo anong nangyayari talaga sa loob ng bahay. Hindi nila alam yung everyday routine. Hindi nila alam yung kwan. Kasi mostly of the time, mag-isa ako. Hindi nila ako kilala. Kung makipagkwentuhan sila,
They never even once ask about my background. Depende na lang kung yung tao yun is makikipag-friend talaga na unang gagawin is, hi, I'm etc. ganito. Ikaw, anong pangalan mo? Parang ganun yung normal uh, way to introducing yourself. Pero yung alam nilang taga kalugar kanila, ganito, ganyan. Pero the way they look at you and the way the pakikitungo, yan, yung paano pakikitunguhan ka is so weird in the feeling. Kasi we vibrate nga in one energy. Mafe-feel natin yan. Di bali na lang kung awkward kasi hindi mo kilala yung taong yun. Alam naman natin mga bagay na rin. Bakit naman magiging feeling close ka kung kwan? Hindi mo kilala yung taong yun. Pero yung feeling kilalang kilala ka nila, iba na yun. Kaya nga, yung sinulat ko sa isa sa video ko na siningit ko sa isa sa video ko, na alam ko kung bakit ginagano nila ako. Kahit patuloy ko pa rin ginagawa to kahit alam ko yung effect. Pero they have to learn how to differentiate this kind of business. Tapos yung business na ginagawa sa physical materialistic world at yung pakikisalamuha. Yun yung isang tinuturo ng proper manners, attitude, qualities, characteristic manners. And business is business. Mind your own business. Yan. Tinuturo in test sa ating mga tao. Kung may narinig kang chismis sa taong to, paano mo i-clarify ganun? Paano mo patunayan nga totoo yung narinig mo? Paano mo kung sungit yung na-experience ng taong yun sa taong to? Bakit sa'yo parehas lang din ba? Baka depende. Or kung nakasagutan ko kunwari itong taong to, tapos yung sinabi nitong taong to is, yung taong yan, akala mo naman kung sinong ka na, nakasagutan ko nung isang araw na parang ganito, ganyan na, etc. Ganun kasi inaano ng tao eh. Kung nung na-experience nang, kasi magkakaiba yan. Depende sa mood kaya, the best way is nonchalant talaga. Kilalanin mo na yung tao bago i-compare kung paano na-experience ng isang tao. Kung kunwari, parang you recognize this person. Na parang narinig mo yung taong to sa ibang tao. Kaya ingat-ingat tayo sa pagbibigay ng notion or kung sino ang taong yun automatically. And meron din yung isang tao na dahil sa validation, alam na nga lang niyang mali, lahat pakikisamahan. Mali or tama mang tao yan. Hindi rin maganda. May mistakes ka lang din ginagawa. Instead, dahil sa validation na yun, hindi mo na makukorek yung dapat i-correct mong tao. Nakisama ka dun sa mali kasi pinapansin ka or ayaw mo ng gulo. Tapos, sa kabila na naman, ibang sitwasyon din lang yun. Pero maling ugali ng tao. Seems so familiar din pag ayaw mong idamay yung sarili mo. Pero the best way kung ayaw mong idamay yung sarili mo is umiwas ka na lang totally 100%. Don't engage. Kasi kahit sabihin mong wala kang kinalaman, naki-engage ka naman, naki-connect ka. Minsan nakikipag-chismisan ka pa. Kaya mas better pa talagang maging alone kaysa feeling lonely. Kasi dahil sa loneliness na yan, yung kailangan mo ng pansit or validation is makakagawa ka ng hindi maganda, hindi ka aya-aya. Naging mahaba tuloy itong video na to na akala ko short. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share, comment down kung may naranasan kayong ganun. Kwento. And pakiramdam. Then, baka may nakalimutan pa ako. Diba, malay nyo. And so on. See you again in my next videos.